katulad ninyo, naghahangad din kami ng kapayapaan. Pero kayo at ang mga Kristiyano, ang dahilan ng kaguluhan. Ang Mindanao ay para sa mga Muslim, at kayo, alam niyong lahat na marami ng dayuhan ang nagtangka na sakupin ang bayang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon, nakalulungkot na isipin, kapwa Pilipino pa nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupain ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik ang bawat lupang kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw din, Yente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tugisin kami para mga hayop sa aming mga sariling lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami. Samantalang kami, ano? Nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao. Para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo, may plano ang gobyerno, pero hindi para sa lahat. Hindi para sa aming mga Muslim, kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politiko sakit. Tingnan mo, Tinyente, kung sino nagmamay-ari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng punong kahoy. Hindi ba kayo mga Kristiyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga Kristiyano. At kami mga Muslim, nasa kabuntukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga Kristiyanong politiko. Buddy, hindi ito personal na labanan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. Hanggat nagpapagamit kayo sa nakatataas sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ng malalagas. Pinyente, kaya kami bumaba at nakilaho sa usapang pangkapayapang ito ay upang maparating namin sa gobyerno o anong dahilan kung bakit kami nakikipagdigmaan sa inyo. Makakaasa ka, Commander. Magandang araw sa iyo, Teniente. Buddy, tandaan mo, manos na tayo. Sinagip mo ang buhay ng pamangkin ko, tinabla ko ang buhay mo. Pero sa susunod, kung magkakaroon man uli ng digmaan at magkrus ang ating landas,